So what's up mga kaming, and for today's video, so may nagpadala sa atin subscriber natin tapos ito yung pinadala niya sa akin, pina-LBC. So i-repair natin, subukan natin kung makayanan natin. So ito ay access point so galing to kay Sir Daniel Baltasar, ayan, from Ormoc City, so ito pinadala sa atin. Tingnan natin kung magagawa natin. So ito yung kanyang unit, ayan, salamat sa tiwala, pero hindi ko ina-assure na magagawa natin, pero gagawin natin yung best natin para magawa natin ito. So yung issue nito ay, pagkakatanda ko, wala yatang SSID na lumalabas. I-check ko pa rin, medyo matagal na kasi, nakalimutan ko na din. Then bubuksan ko muna siya. Yan, buksan muna natin. Yan, kanina lang ito dumating, tanghali. So ngayon ko lang buksan. So malaki siya, medyo kasi itong access point na to, parang kumbaga hybrid, kagaya ng binild natin na piso wifi. So sa Ormoc ko din pinadala yun, yung piso wifi na yun. So may bayan lang nata yan. So yung access point malaki. Ayan. Pang wala kasang access point to, mabigat. So medyo may kalumaan na din. Ayan, kita naman sa box, and ito yung kanyang model, Real HD6. Ayan, Wi-Fi 6 siya. Ay, Wi-Fi 6. Ito maganda access point. Siguro marami ng kinita to. Marami na tong kinita siguro. So ito yung likod, yung specs. Ayan. Okay, then pwede siyang extender, repeater, router, access point. Ayan, parang lang siya, kumbaga typical na pero maganda dito, Wi-Fi 6. Kaya niya pagsabayin yung ba't ibang cellphone kahit marami. Yun ang kagandahan sa Wi-Fi 6. Kaya niyang i-handle yung maraming user, kahit siguro mga 100 user. Yan. Dual band na din ata ito. Ayun, dual band nga din siya. Okay, that's WPA3. Yan, wavelength. Okay, so maganda, may box pa siya. Yan, medyo yellowish na siya. Okay, yan, subukan natin. Ayan, itsura. Yan. May Wi-Fi 6. So bubuksan natin ito. Pero testing muna natin. Ano yung issue nito? So ito. So ngayon lang ako nakahawak nito mga kaming. Baka yan, tingin kanya. So mga kaming, may dinala sa atin na wavelength na Wi-Fi 6. So yun, nakita niya. So ito yung firmware niya. In-update ulit yung customer natin. So pinadala niya kahit hindi sure na yung magagawa. So gagawin natin yung best na kaya natin kung magawa natin. So ito yung unang video siguro sa YouTube,
paano i-fix yung nawalang SSID or Wi-Fi ng Wavelink AX1800. Ano? So, papakita ko sa inyo kung magagawa natin yan. So, tinanong ko yung customer or si Sir. Yan, lagi ko na lang dyan sa screen. Sir Daniel ata yung pangalan. So, kaya daw nawala ay ang nangyari daw ay nag-update siya ng firmware tapos nag-interrupt yung kanyang utility, electricity yung or Meralco, yan, power sa bahay nila. Nag-interrupt saglit tapos bumalik. Tapos after daw ma-complete yung firmware update ay nawala ng SSID. Hindi siya makita. No? So upon checking, ginamit ko siya, wala nga SSID, pero na-access natin yung kanyang dashboard. So ito yung dashboard niya. So yung mga kaming, nagawa na natin to, ano? So okay na. So yung walang SSID, yan. So ang ginawa natin, yan, makita nyo, nag-install tayo ng DC-DC back converter. Yan, step down. And then yan yung ating ginaba. Lagyan natin ng glue. So, okay na siya. So, lumabas na yung SSID niya, no? So, ang issue niya ay walang SSID. So, ano na siya, lumabas na kasi may voltahe na dumadali dito. Sa ating IC. Yan, 3.3. Tsaka 1 volts at 1.1 yung voltahe niya, no? So, kaya walang SSID, walang voltahe. O hindi na niya napapower to. So, nag-interrupt, nasira yung kanyang 8-pin. Ayan. Itong 8-pin na to. Ayan, nasira. So, medyo nahirapan ako. Nag-troubleshoot pa ako dito. Ayan. Wala ko shorted dito. Yung pala, okay naman siya. Then, ayan. Yung ating Wavelink, ano. So, ayan yung model ng board. Yan. So, yun lang. At meron siyang dual band 2.4 at 5G. Okay. So, yun na. I-assemble lang natin at testingin natin kung working na siya para makita nyo. Okay. So, lumabas yung SSID niya. Okay na siya. So, yun yung aming set up natin siya. So, yan. Set up ulit natin para malaman natin kung okay siya. So, ang admin, ang default password. Yan, nakasaksak sa LAN. Yan yung ating ito yung ating memory power. Yan, tapos select lang natin yung region. Region. So, global na lang kasi walang Philippines. And then, Beijing, Hong Kong. Tapos yung admin password. Okay. Lagyan na natin ang password. Yan. So, yan na. May SSID din. Ito yung SSID niya. So, huwag na natin lubuhin. Yan natin. I-open na lang siguro natin. Lagyan ko mo ng password. Then, save. Yan. Na po yung nyo, access point. Yan. So, masaksak na siya. Yan, tinesting ko sa may power siya. Ayan, may lower din yan. Ayan, so pinalitan ko na yung cable siya at ito. So yung cable nyo kasi na siya, defective din. So hindi siya nagpa-function maayos. So ayan, bago siya. Yung cable. So sama ko na din sa shipment yan para matesting nyo. Ayan. So ayan yung aking piso wifi. Positor sa bendo. Ayan. Okay, so testingin natin siya. Working na siya. Tapos, tingnan natin yung SSID niya,
Ano na, lumalabas. Ayan, nakakonect na ako. Ay, namatay. Ayan, nakakonect na ako. Yan, Wi-Fi 6. Ayan, nakalagay 6. Sabor Power Wi-Fi yan. Connected siya. Then, nakakonect yan sa ating Pisol ko yan. So, naka-allow MAC address lang siya. Kahit walang time yan ay gagana. So, may internet yan. So, record natin. Yan po. Tingin ko lang saglit. Kasi napatay ko yung ating Wi-Fi. Yan, oh, so meron na siya. Mabilis na siya. Internet na, then speed test tayo. Ayan. So, ayan, heater 2 tapos yung ping 8. Ayan, mabilis na po siya. At yan na po yung kanyang speed, no? So, yan po. Testing ko lang magdamag. Then, bukas po ship natin. So, yung pagpalit ng access point name, Wi-Fi name, napakahirap. Pinabot ako ng 3 oras. Ayan. Thank you po.